Sabi ko pa naman kung kukuha tayo ng mga saging na pangtanim. Kasi hindi ko napansin to ah. Kailangan na naman ah. Ako, kumain ko nga. Yan na, isang magandang buhay mga farm. Tinitingnan ko yung orchids natin. Lilipat tayo. Ang may activity na naman si Kongkong ah. Sana pumasok. Palipat natin. Dito muna tayo sa ating mga gulay dahil grabe umulan po ng malakas. Isprayhan ko ng fish amino tamang-tama bago po sumikat yung araw. Para ito kailangan pang linisin, no? Wala, busy. Yan, kuhanan na ni Papayam ng talbos yan. Kanina, ay kahapon, kagabi pala. Pero bigyan natin ng makakain yung ating talbos. Napakaganda. Healthy. Okay. Pangos ng kamote. Tambakan na pala ni Papayam dito. Natambakan yung ano. Op, teka. Tayo muna natin. Okay. Ganda na eh. Ganda na po ng ating mga ano. Kaya lang ito oh, tingnan nyo. Gumaganda sana yung radish. Kaya lang ilan lang po nakasurvive doon sa matinding habagat. May parating na naman na habagat. Tingnan nyo oh, may kumakain na dito. May kumakain na. Sprayhan natin to. Kailangan niya ng medyo sustansya. Pero okay to kasi meron na po tong Carabao manure. Yan, mas masustansya na po yung lupa dito. Makikita natin yan. Yung kabilang kangkong gumanda na. Naremedyohan na natin. Libangan lang, di naman tayo expert. Kung ano po yung aking experience sa hilig, 'di ba? Yung hilig natin, syempre 'di ba, marami kang makukuhang experience din. At the same time, yung mga natutunan, yun po yung aking sinishare. Oy, ang ganda. Daming ano, kaakyatan na yung mga ano natin. Pwede na tayo mag-harvest eh, oh. Pwede na tayo. Ayun oh, maganda. Pero pwede namang taste muna dahil ini-enjoy muna natin ng beauty. Oh, ganda. Basa pa po yung dahon. Ay, ganda na ating. Diba sabi ko hindi nyo na makikita halos yung lupa. Kung ganyan po mangyayari. Pero okay lang. Okay lang. That's fine. Itong kangkong natin, pwede na po tayo mag-harvest niyan. Taas na eh. Taas na. Actually, pag hinarvest po ng iba yan, yung sa palengking binibenta, pumunta kayo ng Pangpang, kasama na ugat. Parang patunay na, oh, Chinese kangkong ito. Pero, ikita mo naman, patulis po yung ano. Patulis yung dahon. Bok choy natin, hindi ko po alam kung talaga bang matagal or something is wrong with the seeds. Hindi ko po alam. Kasi doon sa plot, tinitingnan ko, parang hindi din po tumubo lahat. Or may problema nga sa lupa. O baka, pagka ito po ay ano, ibig sabihin may problema po tayo sa seeds pagka konti lang ang tumubo. Problema tayo sa seeds. Baka sira na yung mga buto. Hindi natin. Kasi manipis lang to pero makapal pa din. Sabi ko nga magtitining pa rin tayo eh. Ito medyo may mga tumubo na dito. Sila ng bok choy ah. Ito yung ating mustasa. Paganda pa lang. Mamayang hapon sprayhan ko to. Marami ako nakikitang lumilipad ah.
Uy, tingnan nyo yung kangkong natin. What a beauty. Oh, nag-green na. Gumanda na po siya. Oh, di ba? Ang ganda na. Naka-recover naman. Nakahabol. Nalagyan natin ng fish amino. Gumanda. Tapos nilagyan natin ang Carabao. Ano bang linagay ko dito? Carabao manure. Pero nag-calcium nitrate din tayo. Tapos nag-apply pa ako ng triple 14 sabay Carabao manure. Ayan, ganda na. Pagka nag-harvest, bago lagyan, hahaluan natin ng Carabao manure. Yun ay ating magiging practice. Iba talaga yung Carabao manure, mga farmer. Talagang yung chicken manure parang ano na lang yung binili natin, pang pabuhaghag ng lupa. So kukuha tayo ng sustansya sa Carabao manure na. Parang ano na, parang mas okay. Ganda, shoutout pala kay Tita Aida. Parang gusto ko magdagdag ng plat Hindi, marami pa po kami activity dito sa kabila, sa gilid yan. Makakuha kami ng mga latundan, farmer. Pataniman ko po dito sa may gilid. Latundan. Kasi yung doon meron na tayong mga saging pero diba, parang hindi na tayo bibili. Lagay tayo kung ano pa ang pwedeng isok-sok dyan. Pwede na tayong kumuha ng let's say mag-ano ka, diba, sinampalukan. Ako din kasi ng mustasa, mga sinampalukan pwede na tayo. Hindi po ito yung professional way ng pagtatanim kasi tingnan nyo medyo siksikan, pero sabi ko nga kung meron naman po siyang sustansyang masisip-sip, lahat naman po yan mag-grow, lalaki naman. Nag-aagawan lang kasi talaga. Pero kung meron naman tayong maibibigay, edi okay lang sa kanila yan. Medyo siksikan pero lalaki naman. Yung ating kangkong, tututukan natin. Kasi tumutubo pa lang po yung iba. Hindi pa po lahat yan nakalabas. Marami pang palabas dyan. Makapal din ito Makapal din po ito. Makapal din to. Kaya abangan natin. Sabi ko mukhang mas magagamit ang kangkong kasi po pwede kang everyday may kangkong ka, diba? Healthy living. Ito yung ating radish, may kumakain ng dahon. Magra-radish pa rin tayo dito, pero ibahin natin yung paraan ng pagtanim. Kaya hindi ko na po linagyan yung iba. Hinayaan ko na. Diba? Lagyan na natin tong ibang ating mga yung orchids. Mamaya ako na asikasuhin yan. Makadalawa tayong vlog. Ayan. Uy. Ito nga naman talaga. Talbos ng kamote natin. Dami ko pa namang nabili. Ayan mga ka-farmer, silipoy niyo po yung vlog ko sa Masinloc. Grabe, parang ayaw ko na namang umuwi. Talagang makikita niyo yung enjoyment ko. Sobra. Bebe, tinitingnan na ako. Sabi ko, bebe, habagat. Habagat, bebe. Baka hindi tayo makabalik dito. Pero alam ko na technique. Basta titingnan niyo po kung walang buwan. Actually may buwan na nga ng konti, pasilip na yung buwan pero dahil nga sa isdang bato naman yung mga hinuhuli nila, basta't wala pong habagat, walang bagyo, yun ang pinaka-important. Wala ka na, Ricardo? Meron pa, pero bibili na rin ako, baka mamaya may mga umorder. Sana. Medyo matumal po ngayon ang ating business, pero that's part of the game dahil ghost month na. Maliliit pa naman, sabi ko nga kay ka-Farmer Anthony, maliliit lang po ang kailangan to. Lalaki pa naman ang baboy niya. Medyo may nagreklamo, mataba daw yung baboy. Pasensyahan nyo na po, pero that's the best that we can do for now. Yung baboy po ni ka-Farmer Anthony, medyo mataba talaga kasi native po yan. Pagpasensyahan nyo na po talaga. Baka hindi siya sanay na medyo mataba na baboy, kasi 35 kilos po yung na-order.
Ayan, medyo nagreklamo siya. Mataba masyado daw. Ayun nga, sinasabi ko kay ka-Farmer Anthony, paano kaya natin gagawin? Kung pwede sa amin mag-cross ng ibang lahi. Ayan. Uy, di pa umahabot oh. Ang gaganda po ng sili, mga ka-farmer dahil sagana din to, dahil sabi ko nga kay Kong, pag naglagay ka ng fertilizer sa sili, yung mga namumunga na, kaya lang medyo kailangan everyday kung ano yung instruction bibigay mo, ulitin mo na naman sa kanya kasi iba na naman ang ilalagay. Sabi ko sa kanya, pag namumunga, 1414 plus 0060 kasi may pampalaki ng bunga. Yung 1414 okay yun sa mga papalaki pa lang, 'di ba? So, yun, medyo lagi kaming nagkakaroon ng misunderstanding doon. Kaya lang kasi syempre hindi niya naman po alam yung mga potassium, yung mga ano, basta alam niya triple. So, ayun. Hindi niya po alam yung NPK talaga, na ano bang nagagawa ng NPK, yung nitrogen, phosphorus, potassium. So, ayun. Kaya medyo kailangang ulit-ulitin natin. Pero ang ganda po ng mga sili, ang lalaki ng bunga. Ayan, maganda. Tataba, glossy. Ayan. Hinampas ng ulan to kagabi. Grabe, lakas ng ulan. Ito kailangan makultivate, paikot, para makaarangkada po yung ano niya, ugat. Yan, cultivate kasi medyo matigas yan. Ganda ng buo. Kaya lang yung mga kalamansi naman natin ay natalo naman ng sili. Nako, ayan na, umihip na. Pero bakit galing dito ang hangin? Amihan. Galing sa east. Farmer ang habagat galing dito. Amihan to eh. Oh. Baka yung bagyo na yan. Baka yung trap ng bagyo. Sabi ko pa naman kung kukuha tayo ng mga saging na pangtanim. Kasi itatanim natin dito. Ayan, dito sa baba. Tabunan lang kuya. Ayan nga eh. Alam mo yun dito, ilayo mo lang ng konti sa bakod. Latundan. Wala ka na ba makukuha doon sa bundok? Meron kuya. Sabi ko, wala na, kuya na yun. Makakahingi ka. Oo, yun pala. Ganun talaga ko yung mga tinanim ko na yan. Sigurado ka na. Talbos daw, talbos. Sigurado na yan kuya, yung mga tinanim natin. Ha? Tanim natin na yan, sigurado na. Tapos yan pala yung may buto. Ay, wala. Hindi niya kinakain. Meron niya kuya yung may buto, yung sa ano. Kain lang ka naman po. Oo. Yan natin yung ating mga ayungin na andito din. Marami po ang medyo namatay din ng ano. Ayun no. Dineliver. Mayroon pang malaki na. Ayun no. Malalaki kasi sa oxygen talaga. Mga maliliit nakasurvive. Kaya mas gusto ko pa yung maliit eh. Anyway, by the way, highway, may basura dito. Kailangan pala natin mag-ikot. Damputin yung mga kalat-kalat. Ayan muna dyan. Yung talbos natin, yung pula, medyo okay naman na. Yung ating radish, mga farmer, lumalaki na. Kaya lang, bungi. Kasi, syempre, hindi ko na mai-transplant yan. Delicate na po yan. Masyado na siyang masailan. Malaki na eh. So, hindi ko alam kung mapapaano natin yan. Mapapaugat natin ng, diba? Pero ayan oh, lumalaki oh. Meron na. Ang bilis lang pala. Oh, meron na po oh. Tingnan nyo.
Kaya lang may mga kumakain. So tingnan natin to kung bunga tayo, matawag dito ugat, hindi maganda. Farmer yan, oh. Yan lang natin. Ano lang naman to libangan talagang, I mean, pero yung dahon gagamit natin. Tapos ito na yung ating kangkong na napakabilis, mga ka-farmer, ha. Ganda yung ginawa namin, nilagyan namin ng Carabao manure para mas tumaba ang lupa. Medyo hindi pala nakapasok, medyo hindi nakapasok. Ay, sorry naman. Ito, tinamaan to. Hindi ko alam kung nung naglagay ako ng fertilizer na lapit, kaya linalagay ko sa gitna lang kaya lang syempre alam mo na, gigil, medyo ay pumasok na ano. So ito, fish amino acid kanina, lagyan na natin. Makakapag-produce siya ng pagkain. Nakakatulong po kasi yun para ma-process daw yung protein na tinatawag. So kaya hindi ko po binibitawan. Yung iba kasi ang sinasabi mga once a week lang, medyo makapal po. Kaya tayo naman, sabi ko, gawin na nating halos everyday pag nag-ano ka, o every other day, pero mild lang ang halo. So ayun, makakain sila. Pati itong kangkong linagyan na rin natin. Kaganda, pwede na to. Ayan, tingnan nyo, hahaba na nga gigil na nga ako. Ayan, tingnan nyo, pwede na. Ito na yung market size. Kasi yung binibenta, binubunot po nila yon, tapos tinatali nila, pinakikita talaga nila yung ugat. Yung mabibili nyo pong Chinese kangkong, ito na yon. Bilis pa na ng Chinese kangkong, maganda ding negosyo, bubunutin mo na lang yan, tapos tali. Actually mahahaba na nga ito. Mas gusto nila yung halos ano lang. So ayan, dami nating ayungin, mga farmer na naglalaro sa gilid ng ayan, sa gilid po nung sa wall. Ayan, yung mga retaining wall natin, dami. Ayun na, ayun, parang mabibilis naglalaro, kumakain po ng lumot. Nakikita, at least nakikita na natin. Pinakita ko din yan kanina sa kabilang vlog. Ayan po sila. Sana hindi pa naman tayo, basta ako masaya dahil naandyan po sila. Napabuhay natin ng pa 3 weeks na ngayon yung iba. So yung bagong dating naman po, yung mga maliliit, masaya naman sila. So ayun, may mga patay, yun yung mga bagong dating hindi nakasurvive na kasama sa mortality naman yan. Pero yung iba, ayan po, masasaya po silang naglalaro na sa mga batuhan, kumakain ng lumot. Di ko alam kung may kakain dito pag naghagis tayo ng feeds. Sana, kasi baka may mga marami din po ditong dito na nag stay, hindi na po nakakakain doon. Masyadong malayo, tingnan natin. Basta yan na po yung pechay natin. Grabe, ang bilis ng pechay pala, nakita ko. Oy, hindi ka pechay, sana ka na. Hindi ka pechay, ano ka? Oportunista. So wala na muna tayong actually nandilig na kahapon yan, tapos biglang inulan. Ito yung may uod, so okay lang yan, nakakatuwa. Medyo yellowish ng konti yung iba, pero gawa ng makapal siguro.
makakabunot na tayo ng pailan-ilan dito. Mga 1 week pa mataba na po yan. Ang bilis lumaki, grabe. 1 week pa makakakuha na tayo. Pero itong kangkong kahit mamayang gabi pwede nang kuhanan yan. Wala na tayong in-spray yan, more than a week na. Kuha na ng talbo si Kongkong. Sarap ng ulam namin, sinigang na balo sa sinigang na talbos ng kamote lang po ang ilalagay namin. Ayan, sarap. Minsan Monday isama mo na sa trabaho mo yung kong pagkuha ng saging. Kunyari pupunta ka doon, kumuha ka na ng saging doon, sama mo na sa trabaho mo yun. Kuha na ako umaga kuya doon. Oo, Sige kuya. bahala ka na. Kuha, nakaw, hingi. Hingi. Joke lang yan Mga viewer natin masyadong sensitive pagka hindi ko maintindihan. Tayo nagsasaya dito, sila nanggigigil, maintindihan ng mga tao. So ayan po, mga biruan namin. Basta yan na yan. Yan kuya yung talong na bilog yan. Oo, di ano to di magtunaw ka ng 3-14 sa timba, pero konti lang. Siguro mga 1 dakot, 1 timba. Pag mahirap tunawin yon, pwede mong hapon iwanan mo na, kinabukasan haluin mo na yun, lusaw na yon. Hindi siya kagaya ng urea, bilis malusaw pero yung 3-14 matigas. Pag naano mo na, yun ang idilig mo dito. Pero konti lang, 1 ganun lang dakot lang, 1 timba. Mainit yun. Tapos mga ka-farmer, ikutan natin yung ito sa batong mga to. Mas gusto ko po yung latundan. Ikutan natin yung yung bird's eye chilling nakasurvive Actually hindi na to bird's eye hindi po ito yung talagang original, pero parang native lang siya, maliliit din lang. Sarap yan mamaya. Ito Diablo, grabe yan. Hindi po biro ang hang yan. Tapos daming dami pong palaka na yung kinakain. Dami mga farm. Tatalo na dami andito sa ilalim. Kaya lang paano mahuhulihin. Tapos ilang araw din po tayo nawala. Ayan, meron na pong mga bulaklak yung ating lalagay na naman doon ng fertilizer si Kongkong. Yung ating talong, ayan, meron na din. Bunga na po yung talong dito. Kumusta na? Kamote natin okay. Papaya may mga bulaklak na, so kailangan na po itong alagaan sa magandang fertilizer. 0060. Grabe, 200 po ang kilo ngayon ng siling panigang. Ayan, paano kaya tayo makakaraos nito? Nagmahal po lahat. Grabe ang mahal. Sobra pong mahal ng lahat ng gulay ngayon. May aabangan pala akong papaya. Sabi ko baka may magdilaw. Kailangan matanggal natin. So far sana wala naman. Dito wala. So ito hindi, ibig sabihin hindi nahawa. Ayan, ito delicates to delikado to, pero mukhang sa tubig lang, pero parang meron. So dito wala naman. Hirap nung may yellow leaf disease na yon. Ito mukhang sa tubig medyo nahirapan. Ayun, ito meron sana naman to. Sinasabi ko na abangan ko ay wala na po talaga. Kailangan natin i-dispatcha ito, mahahawa ito. Ay nako,
Ubos yata yung papaya natin. Huwag nyo nang panghinayangan yan. Wala nang pag-asa yan. Kaysa mahawa po lahat. Yung mga sili natin, dami na rin, oh. Actually, makakapag chili paste na po tayo. Dito. Marami na pong bunga. Ayan. Tagal-tagal akong di umikot dito. Tingnan nyo. Mas malalaki yung doon sa kabila. Pero ito malalaki din kasi galing sa ulan. Baka magmahal din po ang sili. Malamang. At least meron tayo. Yung panigang ang medyo... Pero kung hindi po nasira nung ginagawa yon, ano wala tayong problema Kaya lang, nung ginagawa po talaga itong riprap ay madami ang nasira. Tapos inulan pa ng inulan. Kaya medyo okay. Laki na din ang mga sili natin. Ito mukhang hirapan yung ating abukado harapan sa tubig to. Pero okay yan. Ubuhay yan. Yan. Tapos silip tayo dito. Marami po ang patay na ayungin. Yung bagong pero ayan na po sila Andyan. Yan mga kumakain. Yan, medyo hindi ko alam kung hilo pa yan o pero mukhang okay naman na. Sana makarecover mga farmer. Yung mga bagong dating yan. Dami pala dito. Marami sila dito. Sana po makarecover. Medyo nahirapan sila Yan yan yung mga maliliksi. Pero yung iba mukhang madadali pa rin. Sabi nga ni Papa mga marami sabi ko Papa ganoon talaga. Ito kasi wild. Parang yung huling galing sa yung pangalawa na hinatid, medyo matitibay kasi gawa ng parang sanay sa pan. Ayun yung mga puti na yan, ayungin po yan. Sa bagay marami talaga, siguro mga kung pagsasama-samahin mga 2 plastic ang namatay. Yan Pero marami pa naman pong dahil palaka. Ayan. Palaka. Yan yung mga lumutang na ayungin. Puting-puti, alam mo yung bago. Ayun, minit na. May mga harvest na atang talong Ganda na ng talong. Hindi na ako masyado nakakapagpa-spray dito dahil grabing ulan Uso na talaga ang gagamba. Dami ng sapot. Dami na pala nating sili. Okay. Na? Dami na Dami na silim. Meron na rin panigang. Hindi pa. Yung panigang na yan. Okay. Hindi yung pinaka 200 ang kilo ngayon. 250. Mahal pala. Nagmahal lahat. Bugbog sa tubig talaga. Bugbog sa tubig Init. Ito kailangan nating abonohan na naman. Ibig sabihin may kumain. Hindi ko napansin to Kailangan na naman Kumain ko May kumain. Sabi ko na talagang delikado ang kailangan natin. Visit tingnan mo. Kailangan natin ng Magnum. Unahin mo na yun. Pagkatapos niyan sili ko may kumain bubuhusan na Magnum yan. Sana hindi naman na perwisyo yung pinakaubod. Yun napabalikwas ako hirap talaga magpatumping-tumpik sa nyug ito pinakamabilis kong paraan. Ayan, tututok mo, kita nyo may mga nyug dyan mga ka-farmer, pwede nyo po kaming gayahin. Hindi ko sinasabing ito yung pinaka-effective way, pero effective po, nakakapatay talaga. At pag linagyan mo ng ganito, Magnum ang gamitin ninyo. Linagyan nyo po ng ganito, makikita nyo may mga patay pa nga kayong kanina mayroon ako nakita
nakadikit pa eh, patay na eh. So ayan, sa pinaka young leaves dun po sa taas nyo ilalagay kasi nandun po yung kumakain. Effective naman. Yan o, ganyan. So pupunta siya doon. Ang target niya po kasi yung ubod eh. Pag ang ubod ang nadali, wala na, tapos ka na. Patay na po yung nyug nyo. Monthly talaga ang pinaka the best. Kamali ako dun ah. Lagi ko naman sinasabi, kaya lang alam niyo yun, time flies so fast. Ito payat, kailangan ito na fertilizer talaga. Ayaw niya pa ata ng payat eh. Eto, sana buhay pa. Pagka sa bagay, ito okay pa po yung ano, yung newest leaves niya ay lumabas. Di ko napansin to ah. Mahirap talaga. Ayun oh, ayan, kinain din no. Pero okay pa naman. So naandyan siya sa ilalim. Ang kinain yung lintik na yon. Wala na to, patay na to isang dahon na to. So ito yung bagong labas. May kinainan din, ayan oh. Oh, kita nyo? Oh. Tinutukan ko ng maigi para madali siya. Talaga naman oh. Habang pa naman, lagi kong tinitingnan sa malayo doon sa kabila. Sabi ko ang ganda ng nyog. Kasi kung mapapatay na po natin sila, wala nang malilipatan. Parang uang yun eh. Parang uang po ang ano niya. Beetle, big beetle, malaki. Tapos may ano siya, may parang gano'n no, pang kain. Isip na yan. Ay nako. Busin na lang natin. Patay natin ha. Iba lalagyan ko na rin dyan oh. Para just in case tago sila dyan, dali sila. Damay tuloy yung mga butik na nagtatago, alisan. Okay na ito, maliit yan, natutukan natin yan. Mga malalaki na ay, bus na. Ay, bus na. So at least kaikot na tayo ng araw ko nang sinasabi. Maglalagay. At least okay na. Ubusin natin. Ay, so ayan mga ka-farmer, buti na lang pala. Teka, ikutan natin itong ating mga halaman at ang ating mga future plano. So, buti na lang pala, umikot ako doon. Dito, kikita nyo okay yung nyog ano. Pero malapitan, mayroon na naman pong isang nyog na tinitira na naman ng insekto. So, ayun, dali-dali po ako. Nakapaghabuti na lang, mayroon pa akong magnum na natira. At tinira na natin. So ayun, ay grabe talaga, nakakalungkot pagka ganyan. Sana naman ay hindi na perwisyo yung ubod.
So kangkong pwede na tayong kumuha. Gaya ng sabi ko, medyo ano po kasi to, ang diskarte dito. Sabi ko nga pwede nga bunutin to eh. Kaya lang pagka pinutol nyo ganyan, dito ka na lang, magpuputol ka. Tutubo naman po yan, so putol-putol na lang. Pero kung pag nakita ko pangit po ang kalalabasan kasi parang lalabas siya, mag-ano hindi kagaya nito, baka magtanim na lang tayo. Kasi ano naman ang gagawin ko eh, pag kunyari nag-harvest ako itong part na to, lalagyan ko na ulit kaagad yan, lalagyan na natin kaagad. So may kapalit ka na naman. Tapos pag nag-harvest ka na naman doon, may kapalit ka na. So ang mangyayari niyan, hindi pantay, hindi sabay-sabay. Kasi halos 3 weeks lang po ito. 3 weeks, can you imagine, meron ka na. So kung 3 divided by 6, so every 4 days may hina-harvest kang ganon, okay pa rin naman eh. At ang dami natin, so kaya. Ganun po yung gagawin natin. Kasi baka ma-overwhelm naman tayo, ang dami. So kailangan mapaikot natin yung tuloy-tuloy, may harvestin ka, magtanim ka na naman, tapos ikot na naman. So let's say sabihin mo ito, harvestin mo ito. O 1, 2, 4 na harvestan po ito. Tapos doon, bali 8 na plus yung doon pa. So bali sabihin mo ng 10, 'di ba? So kaya naman, mapapaikot natin. Titingnan natin kung uubra sa gupit-gupit, okay din naman. Tapos ayan tingnan niyo po itong dito sa baba. Ay kailangan natin malinis to. At ang plano ko po dito ay magtatanim kami ng ito yung napier na pula, tingnan niyo. Napier na pula po 'yan. So ito, kung mapapalinis ko po ito, ay tatanim tayo dito ng saging. So dito, mga ilang saging din po ito, papalinis natin yan. So organic po ang mga naanditong mga dahon na nabulok. Ayan. So dito, tanim tayo ng saging. Marami-raming saging to. Dito lang. Hindi ko alam kung ito ba ipapaputol na natin siguro. Baka paputol na po natin itong mga nyog. At I don't think gaganda pa rin po yan. Hindi na siguro. Talagang talo po kasi ng mahogany. So ang gagawin natin, tatanim na lang tayo ng dito. Gagawin na lang natin pong saging to, latundan. Pag ganun. Para naman para may saging po tayo. Yun, gamitin talaga. Hindi mawawala ang saging sa pag ano ba tawag dito? Sa pagkainan. So 1, 2 dito. Hindi naman po tayo didikit masyado, so wala tayong may istorbo. Ayan, dito tayo. Sa tingin ko kaya yan. Papagandahin po natin yung ating mga saging. At malay natin makapagpalabas ulit tayo ng mga matataba na alam nyo, yung halos nabibiyak yung yung balat. Grabe. Dati po ito, yung maliliit pang mahogany, puro latundan yan. Pag nag-harvest po ako, iiwan ko lang dito. Nabebenta po namin. Mga early years namin. Kasi ito, pinuno ng mga latundan po yan. Kasi itong mahogany, maliliit pa. Kaya lang, syempre, ang saging kasi talaga, kailangan talaga nire-replant mo eh. So ayun, wala nang nawala. Dati pag inano ko lang dito yung mga saging, tataba. So, bubuhayin natin yan. Ito may mga makukuha pa tayo. Ayan mga latundan po yan. Ayan, ililipat natin yan. Latundan. Mga natira pa yan eh. Tapos pinalilipat ko kay Kongkong pala to, yung aking orchids. At mukhang hindi talaga kaya. Anong mukha? Talagang hindi kaya. Tapos shout out pala, ayan, si Ate Mer nga. Ayan nagbunga na po yung obolo natin. Favorite ni Ate Mer kasi naalala ko si Ate Mer dito eh. So ayan, dito tayo kaikot para yung may lilim po siya dito.
So 1, 2, 3, 4. Tama-tama. 1, 2, 3, 4. Lipat natin. Tapos yung lalagay natin dito, baka yung sabi ko kay Bebe bukas mag-ano kami, mag-ikot kami sa, bibili kami ng mga paso. Ayan, dito. Yan na yung mga, hindi kaya. Ilang araw lang, oh. Tingnan nyo po, talagang ano, nalumbay. Sunog. Ito, oh, grabe. Oh. Ito nadali ng natumba ng, ayan, oh, tingnan nyo, oh. Init yan eh. So ako naman kasi nagtanong, sabi ko pwede ho ba yung dendro sa ano, sa initan? Pwede naman daw, pero I doubt it, di kaya, stress po sila. Ayan, oh. Okay lang kasi yung morning sun, diba? Yung morning sun walang problema eh. Yung morning sun wala pong problema. Kaya pala yung mga dendro natin dito masayang masaya na. At hindi na sila, alam nyo, pati yung katleya natin, ayan o, labas na nga lang. Ayan o, pala kasi tingnan nyo to. Ito nga o, ito, ano ba ito, putol na to eh. Oh, bulok na. Pero panglipat na to patay na to eh. Pero ganun pala, no? Kasi may ugat na siya, oh. Oh, talagang ganun pala ang sikreto ng ano, orchids, mga nakapanood ko. Pinuputol lang po nila to, tapos may nilalagay sila. Ayan yung mga ganito. Yung tubo. Nag-aralan natin yan. Nakakatuwa pagka ganun eh. Ay nako. So ayan, kailangan natin ilipat itong buong stand doon sa may lilim. Okay na rin yan. So ayan po, maraming salamat at magandang buhay. Ito ililipat din natin. Ito wag na, kasi may lilim po sila. Ayan, kaya lilipat natin dito. Yung ibang orchids natin dito natin lalagay.